Hi guys, for today's video, papunta kami ng aming farm. Kasama ko yung aking mga pamangkin. So, ito yung pinakamahirap namin na daanan dahil napakatirik talaga at nakakatakot. Nung first time ko pumunta dito, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik. Dahil nakakatakot talaga at umiyak ako noon. Dahil sanay na ako, pabalik-balik dito, kaya hindi na tayo matatakot. So ngayon, marami akong mga pamangkin na sinama dahil gusto nila sumakay ng karabaw at saka kabayo. Kaya andito ngayon sila. So guys, halos talaga ng mga tao dito ay mahirap. Sana makarating din dito ang mga pong biyahero at saka mga charity vlogger para matulungan yung mga tao dito. Kasi ako, wala akong kakayahan para tumulong, makakatulong ako isang bisis, twice, pero yung lagi na hindi ko na talaga sila maubos dahil marami din akong tinutulungan ng mga pamangkin. Yung pamangkin ko sumigaw dahil nakakita ng bangin. Kanina kasi ang daming bangin, nakakatakot, hindi ko nag-videohan, baka bawal dito, kaya yan, malapit na kaming dumating. So sa palagay ko, sa susunod hindi na sila sasama dahil nakita talaga nila yung daanan ko, gaano kahirap. So halos ng mga tao dito, ang ikinabubuhay ay pag farmer, itong mga saging at saka niyog. Marami kaming baon na dala dahil masarap talaga kumain sa bukid. Lalo pa malamig ang area namin at magkape, napaka-ayahay talaga. Itong isa na bata, nininervyos na kaya tahimik. Ang tatay niyan ay attorney, baka kakasuhan tayo. Ay, wag naman. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Charot. Masarap talaga mamasyal dito sa bukid dahil libre. Marami kang experience, marami kang ma-inspire ka at ma-encourage ka. Siyempre, kung makikita mo yung mga tao dito na naghahanap buhay at sasabihin mo sa sarili mo, ayoko ng ganung trabaho. Gusto ko, professional ako. Dahil napakahirap talaga ng trabaho sa bukid. Lahat ng trabaho, nasubukan ko na, sinubukan ko at napakahirap talaga. Nag-promise ako sa sarili ko kapag may sarili na akong income, talagang house to house ko silang tutulungan. Dahil deserve talaga nila tulungan. Siguro nakikita ninyo kung gaano kalawak ang lupain at punong-puno ng niyog. Sa isang tao kasi dito, nagmamay-ari ng 40 hectares, 30 hectares, 50 hectares, sa isang tao lang yan po. So yung mga may hirap dito, yun ay mga farmer. Nangaamuhan lang sila. So maswerte kami dito dahil isa kaming may-ari ng lupa, ng farm. Palagay ko itong anak ng attorney may nervyos. Tahimik at kanina pa kami nagtatanong sa kanya, talagang ayaw niyang sumagot sa amin. Agoy, nalilipong na siguro. 30 minutes kasi ito, binibiyahe namin sa bahay namin to farm. Kapag umuulan dito, hindi kami nakakadaan dahil minsan bumibigay ang lupa at nag-landslide. Umiikot kami, 2 oras kami bago makarating sa aming farm. Ay, napakasarap talaga dito sa aming bukid. Sarap no, mag-relax. Tapos kung nabigo ka, dito ka umupo. Masarap din maging bata. Tingnan nyo sila. Tapos mapapasigaw ka ng Darna. Charot. Kaso nga, nung mga bata pa ako, hindi ko naranasan yung bukid dahil wala kaming bukid. Maraming bakante pa ang aming lote. Kaso nga lang, wala pang budget para i-develop pa ito dahil kailangan ng malaking budget para pang
patanim ng mga bakanting lote. So, ang sarap talaga umupo dito. Ito yung hideout namin lagi. Dito kami umuupo at nagre-relax kasi grabe yung lakas ng hangin dito. Yung pinakamaganda dito ay napakaganda ng view at matatanaw mo lahat. I see your light, you're trying hard to hide it. There's someone new you found out. Ito yung buhay sa bukid. Minsan, sasabihin mo sa sarili mo, magbabago pa kaya ang buhay ko? May pag-asa pa kaya na maiahon ko yung pamilya ko sa kahirapan? Minsan, hindi talaga natin maiiwasan na magtanong tayo sa sarili natin. Kung mayaman ka na ngayon, tapos nakarelate ka ng ganitong kwento, di ba ang sarap talaga balik-balikan kung saan ka lumaki, kung saan ka naghihirap, tapos mayaman ka na ngayon, hindi na yung ikaw dati. Yung mayabang ka na, hindi ka na malapitan. Pero sa totoo lang, masarap talaga yung dating ikaw dahil mabait ka, marami kang kaibigan. Ngayon na mayaman ka na, halos wala ka ng kaibigan dahil yung kaibigan mo ay pera na. Nawain sambok na kambing. Ano ito si Luna? Ano si Luna? Sabi na ko kumana mga salita ng kumahan. Sige Lord, magdara. Magdara Lord. What? What? Go! Why? Luna! Yan! Yan! Habang pinagmamasdan ko ang video na to, nagtatanong ako sa sarili ko kung bakit may ganito. Dahil ako ay pinanganak sa Davao City.
So, walang ganito sa amin, wala lahat. Pinanganak ako ng marangyang buhay. Although, naghihirap kami pero saglit lang yon. Hindi ko inisip may mga ganitong bagay kasi nga bata pa ako. Nag-i-enjoy ako at ayaw ko talagang umuwi na sa amin dahil gustong gusto ko dito. Pero pinapangarap ko sa sarili ko balang araw magkakaroon ako ng ganitong farm at dito ako maninirahan. Pero iba talaga yung tadhana ng panahon. Lumaki ako, nag-graduate ako, nakapunta na ako ng iba't ibang bansa dahil maganda yung trabaho ko. Nakalimutan ko na lahat ng mga pangarap ko at promise ko sa sarili ko. Araw, uuwi ako dito at bibili ako ng malaking farm para sa sarili ko. Pero hindi yon nangyari sa buhay ko. Bagkus, wala na akong kilala kahit isa sa mga friend ko. Iba yung saya na simpleng buhay lang. Iba naman yung saya ng marangya yung buhay mo. Kasi kapag simple lang ang buhay, parang lahat ng mga taga rito, taga bukid, ay nire-respeto ka. Yung respeto na totoo, kasi minsan yung mga kaibigan natin, kung saan pinagkakatiwalaan natin, sila pa yung sumisira ng relasyon. Oy, hawakan mo yung kapatid mo ba? Galibot-libot, ato. Oh. Dahil lahat ng mga tao dito ay totoo. Hindi sila plastic. Totoo talaga lahat ang pinapakita nila na ugali. After 45 years, bumalik ako dito at tinupad ko lahat ng pangako ko sa buhay. Bumili ako ng farm at nakisalamuha ako sa mga taong simpleng tao lang. Ang sarap kaya mamuhay dito. Sasabihin mo sa sarili mo na malayo talaga sa toxic. Sabi nga ng mga tao dito, masarap mamuhay dito kapag na-achieve mo na lahat yung mga pangarap mo, hindi ka na naghihirap, nakukuha mo na kung anong gusto mo. Pero mas mahirap talaga kapag hanggang dito ka na lang, na wala kang na-achieve sa buhay, at hanggang dito ka na lang. Kasi sa totoo lang, masarap mamuhay dito kapag may-ari ka ng farm. Pero kapag trabante ka lang, nagli-labor ka lang, yun ang pinakamasakit dito. Dahil may mga anak ka, nag-aaral, halos hindi mo maibigay sa kanila yung gusto nila. Kahit may-ari ka ng farm, kung wala ka naman extra money para sa budget, para sa financial sa farm, kasi kapag may farm ka, kailangan talaga ng budget. Ano pa, kapag nag-umpisa ka pa lang, tapos hindi mo pa na-develop yung farm mo, talagang napakahirap nun. Kahit may farm ka, mahirap pa din talaga. Lalo pa kapag season ng mga bunga, parang tulad ng saging, may season kasi yan. Minsan nasisira, minsan maganda yung bunga. At saka sa mga niyog din, ganun din. May season din sila na minsan marami yung bunga, minsan wala talaga. Ang nagustuhan ko lang dito sa bukid ay napaka tahimik, peace of mind, at maganda talaga yung weather. Yun lang ang napakaganda dito manirahan. Kumbaga rest house mo na ito. So kahit anong gusto mong gawin, nagagawa mo kapag andito ka. Nagagarden ka, lahat. Nag-aalaga ka ng mga manok. Napakasaya talaga dito. Pero kapag may pinapaaral ka, mahirap talaga ang buhay dito dahil hindi naman araw-araw umi-income. What? Nay mo, kay lang, oh! Hoy, what? Hoy, gunit ha? Yuli na nite. Magsakay ka rin yan? Magsakay ka na? Ay, thank you.
Umalis na kayo dun, Chan. Chan! Rage, rage, rage! Wala po siya. Halika na, Zayid! Rage! Rage, halika na, Rage! Sukat ka? Ano ka? Madulas ka. Where you want? Ano yung masabi mo? Pila? Ha? Mainan. Meron kami sa kabila. Uy! Saan? Madumi doon! Madumi doon kasi nakauna. Ito kayo, marami. Tsaka, Ben. Ben! Aray, hindi mo na malambog lagyan ng tubig, ganun ba? Wala.